Nakatanggap umano ang Korte Suprema ng isang petisyon na naglalaman ng 16 na milyong lagda para sa pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan po ay isang malaking fake news na kumakalat ngayon sa social media. At dagdag pa pong balita mga kaistorya, kinuyog po ng mga tao si Senator Bato de la Rosa. Anong klaseng kuyog? Yan po ang lilinawin natin mga kaistorya sa atin pong talakayan. Paki-like and share po mga kaistorya at sa mga bagong viewers natin kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe at pakipindutin na rin po ang notification bell. Itong page na ito sa Meta na nag-post ng ganitong fake news, dapat managot ito Dahil hindi biro ang kinakalat niyang fake news. Ginamit pa niya ang pangalan ng Korte Suprema. Diyos, libungan o libungan. Ewan ko kung tama ang pronunciation ko. Pero ang nakalagay, mga kaistorya, sa illustration yung photo na pinost nila tapos may caption, mahaba ang caption, babasahin ko sa inyo. Korte Suprema nakatanggap ng petisyon ng 16 na milyong pirma para sa pagbibitiw ni Pangulong Marcos. Ito yung caption. Korte Suprema nakatanggap ng petisyon ng 16 na milyong lagda para sa pagbibitiw ni Pangulong Marcos. Formal nang natanggap ng Korte Suprema ang isang petisyon na humihiling ng aksyon kaugnay ng 16 na milyong lagda na nananawagan sa pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang petisyon na isinampa ng mga grupong sibiko at mamamayang nagpakita ng suporta sa kampanya ay natanggap Marso 16, 2025 sa ganap na alas 10:15 ng umaga. Ayon sa petisyon, ang napakalaking bilang ng lumagda ay patunay ng kagustuhan ng taong bayan at kanilang karapatan na singilin ang administrasyon sa pananagutan. Giit ng mga petisyoner na wala na ng tiwala ang sambayanan kay Pangulong Marcos kaya't nararapat siyang bumaba sa pwesto. Asan yung 16 na milyon? Asan yung lehitimong balita? Asan ang official statement ng Korte Suprema? Wala. Kahit po mga kaistorya sa simpleng Google mo, i-research ito o sa alinmang social media platforms o sa alinman pong website ng mga mainstream media, wala po ang ganitong balita. Dahil ito'y isang gawa-gawang kwento lamang. Teka lang, kung 16 na milyon na lagda, ay bakit hindi na lang kaya halimbawa ay gamitin yung People's Initiative? Di ba yung naging issue yan noon mga kaistorya? Yun doon kasi mabe-verify mo mga kaistorya kung lehitimo yung nakalagda. Kasi kung sakali man, kung lagda lang, ay ang daling gumawa ng mga lagda. Gaya nung nakalagay sa resibo ba yun? Kung hindi ako nagkakamali ng intelligence fund na Manny Kamote. Nabanggit ko lang, naalala ko mga kaistorya, trending yun ngayon Ito pa, bilang tugon, magpupulong ang Korte Suprema and Bank sa Marso 17, 2025 at maaari ito muna ang gagawin. Una, tanggapin at iproseso ang petisyon para sa masusing pag-aaral at pagsama nito sa iba pang kaugnay na petisyon tungkol sa pananagutan ng Pangulo. Atasan o ang ikalawa, atasan ang tanggapan ng Pangulo at iba pang ahensya ng gobyerno na magsumiti ng kanilang sagot sa loob ng 10 araw. Ipinaliliwanag kung bakit hindi dapat bigyan ng bisa ang petisyon. Binigyang diin ng Korte Suprema na alinsunod sa 1987 Konstitusyon, ang isang nakaupong Pangulo ay maaaring matanggal lamang sa pamamagitan ng impeachment o iba pang legal na proseso. Impeachment lamang o kaya naman ay people's power. Naniniwala ba kayo magkakaroon ng people's power? Comment po kayo mga kaistorya. Ngunit tiniyak ng hukuman na masusing pag-aaralan ang usaping ito batay sa umiiral na batas at jurisprudence. Fake news ka, dapat papanagutin to mga kaistorya ng Anyway, maghintay tayo. Tingnan natin kung lehitimo nga ang sinasabi niya. Pero teka lang, bakit ang isang page lamang ay nauna pa mga kaistorya na magbalita kaysa sa mainstream o kaya ay nauna pa siya kaysa sa Korte Suprema na maglabas ng official statement?
Speaking of fake news po, ito na naman, dagdag na naman na fake news. Binakbakan po ni GMA News mga kaistorya. Paano ba naman ay ginamit po yung video po mga kaistorya ng GMA News. Ang kinover po nila doon ay Sinulog Festival. Tapos ginamit at pinalabas na iyon daw po ay prayer rally sa Cebu. Bilang pagsuporta kay dating Pangulo. Hindi raw po iyan totoo. Ang kagaling talaga ng mga talagang magagaling gumawa ng fake news. Sabi ni GMA News, babala, may kumakalat na edited video mula sa coverage ng GMA Integrated News at GMA Regional TV News sa Sinulog Festival. Ang original na video ay kuha mula sa Cebu City kung saan nagdadasal at naglalakad ang mga deboto habang bitbit ang imahe ng Inang Maria noong January 17, 2025 para sa Fiesta Senior 2025. Samantala sinasabi sa edited video na ang kuha ay mula raw sa prayer rally sa Cebu para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang inidetene sa The Hague, Netherlands. Pinaalalahanan namin ng lahat na maging mapanuri at wag basta-basta maniniwala sa mga kumakalat na peking balita online. Talamak ngayon. Yung mga prayer rally na yan mga kaistorya na gumagamit ng mga video na ini-edit nila, pati po yung audio pinapatungan nila. Sinisigaw ang pangalan ng dating Pangulo mga kaistorya, pati na nga yung sa FIFA World Cup, kung hindi ako nagkakamali sa Netherlands, ginamit din po nila yun. Ang dami ngayong ganyan. Mag-ingat ha. Okay, punta tayo kay Senator Bato de la Rosa, Kinuyog Pero bago yan, kaunting patalastas lamang, pagbigyan nyo na po ang inyong lingkod. Sa mga naghahanap po ng dekalidad, matibay, mura na hollow blocks mula po dyan sa malapit dyan sa Butulan, sa Kabanggan at sa Iba Zambales, ay sa Siete Brillantes na po kayo bumili ha. Sabihin lamang ninyo sa kanila na kayo ni-refer ni Juan Historiador at ibebenta nila sa inyo ng mura at may discount ang kanilang hollow block mga kaistorya. Yan po yung advantage na maibibigay sa inyo sa endorsement na ito ni Juan Historiador. Ang kanilang lokasyon po mga kaistorya ay along Paitan Road, yung papunta pong Taugtog or Camara. Wag lamang ninyong ipagkamali kasi maraming hollow blockan dyan. Basta meron naman silang signage, nakalagay ay Siete Brillantes. Screenshot nyo na po mga kaistorya ang kanilang contact number at tawagan po ninyo. Malapit lamang po yan mga kaistorya sa triangle intersection ng Butulan na proper. Ayan po ay nasa Project 4, Barangay Baton Lapuk, Butulan na Zambales. Okay, dito na tayo mga kaistorya. Post balita ni News 5. Sinong siniserbisyuhan niya? Sa illustration ang nakalagay, ako naging chief PNP. Ako, alam ko ang papel ng Interpol sa mundo. Huwag nyo akong lukuhin. Commitment sa Interpol, so on and so forth. Kasi babasahin din natin yung caption. So ang binakbakan dito ni Senator Bato ay ang administrasyong kasalukuyan mga kaistorya sa pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte. Basahin natin yung caption ha. Kinuyog siya ng mga tao sa comment section. Kung babasahin ninyo ang comment section, karamihan talaga doon galit. Sinong siniserbisyuhan niya? Iginiit ni Senator Bato de la Rosa na alam niya ang papel ng Interpol sa mundo sa isinagawang prayer rally para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Sabado, March 15. Prayer rally, pero ipinagpipray nila. Pero si former President Rodrigo Duterte ay lumapastangan sa Panginoon. Minura nga po niya, inalimuran niya Sa palagay ba nila, pakikinggan sila kung yung ipinagpipray nila lumapastangan? Literal na blasphemy po yun. May video hanggang ngayon, mga kaistorya. Yun yung content natin. Nung isang araw, pinakita ko sa inyo. Ano ko lang naman, saloobin ko lang. Anyway, tanong ko sa mga manunod, sa palagay ninyo, pakikinggan po sila. Diin pa niya, mas atat pa umano ang administrasyon ni President Bongbong na maibiyahe si Duterte sa The Hague, sa the Netherlands. Di ba katungkulan ng ating gobyerno sa ating konstitusyon to serve and protect the Filipino people? Sinong siniserbisyuhan niya? Yung mga dayuhan? Hindi. Ang Filipino people. Dahil ang Filipino people, yun ang ipinadala niya doon sa, ganon? Pasensya na. Ngayon, ito ang saloobin ng taong bayan sa comment section. Dito siya kinuyog Binura ko ang pangalan at yung profile picture ha. Mga kaistorya, alam nyo na ang dahilan kasi wala naman tayong pahintulot i-post yung pangalan nila at saka yung kanilang profile. Pero nakapublic naman, makikita naman ninyo sa comment section yung mga comment nila, yung pangalan nila, profile picture nila, bisitahin ninyo.
Ha ha ha, Bato, di mo alam ang Interpol. Okay, kahit na PNP chief ka pa noon, yan, mga yan, di nasasabihin ng pakila yan. Yung get dead or alive, international operation yan, lahat legal, walang illegal na papel. Bato, inamin na ng amo mo na death squad ka at inamin mo rin na may pabuya sa pulis na makakapatay. Naka-video sa harap ng media na inamin ninyong dalawa ng amo mo. Dito pa, tandaan mo lang na ang panahon nagbabago. Dati chief PNP ka, sa susunod na sa kulungan ka na Senator Bato. Antayin namin na ilabas ng ICC ang warrant of arrest para sa iyo. Duterte is waiting for you, Senator Bato. Pangalawang comment, ang ingay ni Bato pero nang hinuli si Digong, hindi nagpakita at nagtago. Ngayong nasa higna, ngawag. Wala nga siya nung di siya nagpakita. Itong nasa huli, ipakita nyo muna na pinaglalaban nyo ang WPS o ang West Philippine Sea. Dahil yan ang ikinabubuhay ng mga Pilipino mangingisda. Tapos sabihin nyo lang, ibigay na sa China kasi tubig lang. Totoo. Mas maganda sa isang elected official, ipagtanggol, ipaglaban ang West Philippine Sea. Ay naku Bato, mag-prepared ka na kasi ikaw ang susunod na kukunin ng ICC. Correction, hindi siya pinadala. Kung hindi meron siyang warrant of arrest, pulis ka dati at alam mo kung ano ang warrant of arrest at kung ano ang dapat gawin sa taong may warrant of arrest. Yun nga, papel ng Interpol sa mundo ang manghuli pa din. Okay na sana yung war on drugs, kaso di na kontrol ni Bato sa oo. Ako aminin ko, may magandang dulot yung war on drugs. Kaya lang, hindi nga perpekto, mga kaistorya, no? At hindi nga na-control. May mga loopholes. At maraming nadamay na inosente na walang kasalanan. Mga minor de edad, may infant pa nga eh. Ang tawag lang nila dun. Sa panig ni Senator Bato no? Ng Duterte admin. Collateral damage. Buhay ng tao, collateral damage. Ngal-ngal now, kulong, iyak later. Kinakabahan na yan, alam niya, siya na yung susunod. Susunod ka na, Chief Tukhang. Huwag kang masyadong mayabang. Sorry, Senator Bato, I got lost in your translation. Isa lang side mo, puro amo mo lang ang pinagsilbihan mo. Yun nga. May banat naman si Senator Amy Marcos. Ito. Senator Amy Marcos' statement, I am calling for an urgent investigation into the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, an issue that has deeply divided the nation. Isa rin siya sa nag-divide kasi humiwalay siya sa kanyang kapatid. At ito pa, ang saklap kasi niyan, kumakampi siya sa kabilang parlor, isinusuka naman siya ni Panelo. Kaya tuloy kinantahan siya eh. Balat kayo pala, ang buhay sa mundo. Lukuhin mo daw po ang lelang mo. Senator Amy, yun po ang sabi sa inyo ni Panelo. Alam na kaya yun ni Senator Amy? Sabi niya dito, sa caption, Senator Amy R. Marcos' statement of the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte as chairperson of the Senate Committee on Foreign Relations. I am calling for an urgent investigation into the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, an issue that has deeply divided the nation. It is imperative to establish whether due process was followed and to ensure that his legal rights were not upheld but protected, especially given the involvement of the ICC o the Interpol in the ICC. Teka lang, yung mga karapatan ba ng mga inosenteng biktima ng war on drugs na bigyan ba ng protection? Ito pa. Statement umano ito ni Vice President Sara Duterte, DWAR, Abante Radio. Nang dumalo si Vice President Sara Duterte sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagbigay siya ng kanyang mensahe para sa taong bayan na maging mahinahon lamang at may panahon ang lahat ng bagay. Ito yun, yung illustration. Cool lang mga tao. Lahat ay mayroong panahon. There's a time for reckoning. Ano yun? Para bang pagbabanta? Parang sinasabi na may panahon para sa pagtutuos. Ano yun? Ang magiging sistema ng politika sa Pilipinas, puro galit na lang. Anong mangyayari sa bansa natin, mga kaistorya, kung ganyan pala? Ano ho? Ay kaya nga tayo nag-i-elect ng mga opisyalis natin para magsilbi sa bayan, no, sa pag-asang mapapaganda ang pamumuhay ng mga Pilipino at maiaangat ang Pilipinas. Kung paiiralin na lamang yung personalan, anong mangyayari sa bansa natin? Nakakalungkot naman. Ano ho? Nakakalungkot. Ito pa. DWAR din ito. Panuuri, nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo na nagmarcha mula Moraita hanggang Recto sa Maynila upang ipanawagan na bumalik ang bansa sa International Criminal Court. Panawagan din nila na pamanagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang sangkot sa war on drugs. O di paano yan?
mga kaistorya. Yun na nga yung sinasabi ko. Hindi lang pala sila yung nagrarally. Meron pa din pala para sa kabilang panig na sumusuporta sa pag-uusig kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ho? O yan po ang mga balita, impormasyon, kuro-kuro, reaksyon, komentaryo, opinion at kritisismo na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Pakishare po at pakilike mga ka-istorya. Sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan ninyo ang ating content ay maaari po kayo mag-subscribe at pakipindutin ang notification bell para po kayo ay ma-notify whenever po na tayo ay magkaroon ng upload, live stream o kaya naman ay premiere. Salamat po ng marami sa mga solid ka-istorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa laging panonood, pakikinig, pag-like at pag-share sa mga contents ng inyong ka-istorya. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.